Pagkatapos ng rapture mga kapatid, mapapansin nyo may 7 years of tribulation na pinag-aaralan po natin. At doon sa 3.5 years, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. May mga mananampalatayang natira po doon, yung hindi nakasama doon po sa rapture. Pero may maninindigan po doon na hindi magpapatatak. Sila po yung i-spare ng Panginoon. Kaya pag nag-end po ang 7 years of tribulation, darating ang Panginoon, the second coming of Jesus Christ. Kaya mananagho yung mga tao dahil sa matinding kapighatian naranasan nila pagdating ng Panginoong Yesus. Totoo nga ang sinasabi ng Biblia. Makita nyo mga kapatid, marami nagtatanong, mga maiiwan po sa rapture ng mananampalataya, paano kaya mangyayari sa kanila? Sa pagkakataon po ito mga kapatid, kung magpapatuloy sila at hindi sila magpapatak sa Antikristo, dahil matindi po magiging labanan po niyan. Hindi ka makakain, hindi ka makapagbenta, walang hanap buhay dahil sa mark of the beast. Pero sa mga matitira po ng mga mananampalataya, mga martir po, napapahirapan pero hindi pa rin magpapatatak kahit marami na nagpatatak, sa pag-end ng 7 years ng tribulation, magpapakahayag ang Panginoong Yesus, the second coming of Jesus Christ. Hindi po puro poot at galit ng Diyos ang pinapakita po ng Biblia. Ipinapakita dito na mahabagin ng Panginoon at napakaraming chance ang binibigay niya sa tao. Ang Diyos po ay makatwirang hahatol po sa atin. Meron pong pangakong Panginoon sa mga mananampalataya sa Panginoong Yesus. Buhay na walang hanggan ang binigay ng Diyos sa atin, na kahit tayo mahirapan sa mundong ito, tayo ay masaktan, tayo po ay makaranas po ng mga kasamot-saring pag-uusig, binibigyan niya tayo ng buhay. John chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay.